LGU Pulangi Radio ni Internet TV. Kauswag nyo kami. 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV. Mga impormasyon at dissemination ng bayan. Edukasyon para sa mga kabataan. Balita para sa mga mamamayan. Public service sa mga nangangailangan. Advisory at mga announcement ng lokal na pamahalaan. At mga musika at awitin na magandang pakinggan. Ito nyo lang mapapakinggan sa LGU Pulangi Radio and Internet TV. 107.9 Uswag Pulangi. Time check, alas 5. Ang oras natin ay alas 5:19 na ng hapon, ngayong araw ng Martes. Magandang hapon po sa atin uli. Nandito naman po ang ating programang Tambuli. Dito lang po sa istasyong 107.9 LGU Pulangi Radio. Internet TV is live now. Dito lang sa ating talakayan ngayon. Dahil wala ang ating partner na si Kuya Aaron, susuluhin muna na ni Kuya Monib ngayon. Ang atin pong pagtatalakayan ngayon ay tungkol sa, marami po nagtatanong tungkol sa about sa commissionship ng Reserve Force ng Philippine Army o kahit anong branches ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon po, ito po ay ating tatalakayin isa-isa para maabot sa mga ating mamamayan na interesado na pumasok bilang reservist, reserve officer ng unang-una sa Philippine Army po. Bago po muna ako mag-umpisa, batiin po na muna natin yung ating mga kaibigan dyan sa Camarines Sur, sa 502nd CDC, sa Winnie Martillana, pamumunuan ni Colonel Joel D. Aquino at ng kanyang mga tauhan dyan, First Sergeant, si Master Sergeant Ventura, Master Sergeant Baldisco, at yung iba pa. Ngayon po, atin pong talakayin yung mandatory requirements para sa commissionship into the Reserve Force ng Philippine Army. Under the Circular Number 4, ito po ang mga checklist o mga requirements para sa commissionship. Para pumasok sa Armed Forces of the Philippines, ito po yung para sa mga engineers na interesado, architects, yung mga accountant, and other professions with PRC license. Yung mga pasado sa ito lang po, saad dito, ang application form, unang-una, marami po ang ating kailangan na makumpleto para sa application sa Reserve Force. Unang-una, yung application form duly accomplished. Ito po yung letter A, na hanggang letter L po ito lahat. Ang pangalawa po yung affidavit of non-pending case. Siyempre, kailangan po yung non-pending case, hindi para tayo makapasok, makatuloy-tuloy na sigurado walang kaso na papasok, sinasabing disiplinado talaga. Pangatlo po, yung picture, siyempre, whole body, yung postcard size. Para makita na buong buo na physically fit, isa na yan. Pangapat, yung requirements dito yung personal data sheet o resume. Siguro naman po, alam na po ninyo yan, yung kahit sang po tayo mag-apply, kailangan yung resume. Isa pa po yung birth certificate na original copy na galing sa PSA. Kung Xerox naman po ang i-submit, pwede ipa-authenticate.
sumunod yung college diploma, transcript of records. Yun po ang pinaka-importante na kailangan mai-submit natin. Yan po ay under ng circular number 4. Sunod po, diploma. Sa sunod sa diploma ay yung transcript of records. Siyempre, Xerox copy, original, authenticated by school registrar. Tapos yung board certificate, board rating na galing sa PRC license po ninyo. Kung mayroon pong katanungan, maaari po kayo mag-text dito sa number na ibibigay ko muna po, 0921-427-9151. Ulitin ko po, 0921-427-9151. Ang mga sumusunod pa po ay Certificate of Employment. Kung kayo po ay employed, halimbawa, engineer, mas maganda po yun. May position kayo, or architects, accountants, and other professions with PRC license, napakabilis po niyan. Makapasok kayo sa reserve force. Commissionship. Pag sinabing commissionship to reserve force, yun yung makakapasok lang dito po yung para sa officers ng armed forces na reserve forces ng Philippine Army. Then yung sunod po yung certificate of employment, yung siyempre yung physical examination report, yung tinatawag na PER. Physical examination report. Yan po ay pwede sa pwede kayo magpa-check up, physical examination or medical sa any private o mas maganda po sa military hospital po. Meron tayong military hospital po din sa Elias Angeles 9 Division, Infantry Division sa Philip Camarines po. Meron po tayong hospital dyan. Libre po yan. Dadaan lang po kayo sa 502nd CDC, Community Defense Group, Community Defense Center, at ipag-ugnayan lang po doon sa ating CDC Director o sa mga personnel na in charge sa commissionship, at kayo po ay matutulungan na magawa ng certification for yung commendation para sa libreng check-up sa 9 Division Hospital. Yan po. Susunod po ay yung command clearance. Yung command clearance po, letter J. Napakarami kasi. Talagang ganon. Kasama na doon yung drug test. Drug test result. Siyempre, hindi na para kasama talaga yon. Tapos yung copy ng proof of basic ROTC graduate. Yan. Mas priority talaga po ang nag-graduate ng ROTC, nakapag-training sa military basic. Yung special basic citizens military training, yun po. Kailangan din yun kung kayo po ay nakapag-training ng SBCMT. At lalong-lalo na po yung sa military orientation training, At any copy lang po dyan sa kopya na yan. Kahit alin po dyan sa kopya na yan, ang isubmit nyo yung basic ROTC or yung SBCMT or yung military orientation training. Tapos po ito ay submit mga 5 folders at isang 5 folder po, pero yung isang folder po ay original po lahat. 4 na authenticated Xerox copy and all requirements with proper tabbing. And nakalagay po ito sa green long Morocco folders. Yung sa requirements naman po sa command clearance, yun po yung sinasabi na ito po yung mga nakalaman doon sa command clearance. Yung personal history statement, yung parang biodata pala, yun na po yun, yung resume kasama na doon. Yung number 2, yung barangay clearance.
Sa mga local clearances pala to. Then, number 4, pang-apat ay yung police clearance. Pang-5, NBI clearance. At ang last ay yung MTC, yung RTC clearance. Okay. Yan po yung under ng circular number 4. Meron pa po tayo. Yun po ay sa mga PRC graduate, sa PRC license. Hindi lang po yun, may requirements pa po na kailangan na i-submit na galing sa G2 clearances. Under the circular number 4 pa rin po yun na nasa 7 yatang requirements, yung personal history statement, yun na po yung sinasabing biodata para sa civilian po natin. Letter B, PSI or PBI from CDC sa Community Defense Center. Personal is summary of information. Personal data program investigation. May BI po kayo niyan, background investigation. SOI. Kung kayo po ay reserve na po, reservist, graduate ng ROTC, mas mapapadali ang paglakad ng inyong mga requirements. Yung sa personal summary of information, personal background, sama po. Then, yung board certificate rating. Yung PRC license, authenticated with dry seal po ang kailangan na i-submit. Good afternoon po kay Ma'am Agnes Lanzuela. Good afternoon po. Then, other clearances, yung sa barangay clearance, yun na po, sa sa G2 clearance pa rin po yun. MTC clearances, mayor clearance, regional trial court clearance, and last, yung NBI clearance. Ganun po talaga, parang napakarami po. Pero pag na-kompleto na yan, sulit naman po pag kayo na komisyon sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Yun naman pong sa G2 clearance ay submit kayo ng dalawa pong folder yun. Isang original na nakalagay sa long Morocco folders pa rin. Tapos yung isa naman po, isang folder ay authenticated o Xerox copy, bawat isa po. Requirements, proper green po, tabbing, and green long Morocco folder. Yun po yung sa circular number 4. Good afternoon po kay Madam Jennifer Lapid Dipas. Magandang hapon po sa pagkikinig. Isa pa po, under naman ng circular number 6. Under circular number 6, ito naman po ang mga checklist para sa commissionship. Yung una po, yun sa mga degree holders, yung sinasabi natin, galing sa PRC license po. Mga engineers, teachers, nurses, yun po. Ito naman pong checklist na ito, requirements para sa reserve, maging reserve force. Ito po yung mga elected po and elected saka appointed officials ng ating bayan. Pwede rin po sila makomisyon. Paano po? Paano sila makapag-apply? Ito rin yung mga requirements. Yung application duly accomplished and administered. Diyan po yan sa inyong pinapasukan. Affidavit of non-pending case. Affidavit of non-pending case. Letter C. Picture, whole body pa rin with postcard size. With
white background. Yan po. Siyempre, yung pa rin pong resume kasi under the curriculum vitae. Then, next is the birth certificate pa rin from NSO. Take note po, take note na lang yung mga interesado po kasi marami nag-text sa akin na gusto sila magpa-commission, paano daw po. Ito pa po, yung college diploma and transcript of records. Ito po ay kailangan authenticated and with dry cell by the school registrar. Ulitin ko po, college diploma and transcript of records authenticated by and dry cell by school registrar. Siyempre, yung physical examination report from the, sinabi ko na po kanina, kasama ito, yung AFP or civilian government hospital. Pwede po yon, authorized po. Kahit sa civilian hospitals. At ito pa, COMELEC certificate for elected officials, dahil sa sila ay officials, appointed, kailangan po yung yun to. COMELEC certificate for elected officials only. And yung appointment order from the President for appointment officials authenticated and dry cell. Naka-dry cell po siya. Kung medyo nalalabuan po, marami naman kayong maaari kayong tulungan ng RSCOM, ng personnel na nandoon po. Puntahan nyo lang po sa 502 CDC, Camp Winnie, nakabase sa Camp Winnie, Martiliana, Pilica Marinesor, or sa pinaka-headquarters dito sa Albay. Nasa loob lamang po ng Camp Ola, Legazpi City, yung Regional Community Defense Group, under the supervision of Colonel Armand F. Rico, yung group commander ng 5th RCDG. Dito pa po yung command clearance. Parang ganun din yung kanina. Note, submit 4 authenticated Xerox copy of all requirements with proper. Ganun din po, nasa green folder, Morocco. Long Morocco folders. Yung green po yan, with tabbings. Ayan po. Natapos na natin yung circular number 4 and circular number 6. Siyempre po, mayroon naman yung sa, hindi lang yung 5 folders na sa mandatory requirements, meron pang requirements for G2 clearance. Yan po, under pa rin ng circular number 6. Ito po ang mga sumusunod. Personal history statement or PHS. Letter B, PSI, ganun po, pareho din siya na, halos pareho rin siya ng sa mga PRC license. PSI, PBI from CDC. Personal summary of information. Kung kayo ay dati ng reservist o may serial number na, yan po, kailangan mag-submit kaya ng personal summary of information. Or yung RIDS, personal background investigation, dadaan kayo sa background investigation para naman masigurado na talagang kung kayo ay papasok ng mga reserve bilang officer ay maganda ang record, talagang kagalang-galang. Next is the certificate of canvass of vote from COMELEC.
Yan po, sa mga elected officials po yan, ha. Then, yung appointment orders, kailangan authenticated with dry seal. At ito pa, dalawa, yung oath of office. Yan po. Oath of office. Then, yung clearances, ito naman, yung mga local clearances, yung parang pareho din sa ano. Ang oras po natin ay alas 5:38. Okay, binabati po natin ang family ni Sergeant sino to? Sergeant Francia ng Nabua. Naabot tayo doon, nag-text sila. Happy birthday po. At magandang hapon daw po sa atin dito sa Pulangi, stasyon ng 107.9 LGU. May nanonood din pala sa atin from Cebu. Nabot pa tayo ng Cebu, Magandang hapon po kay Sergeant Velasco ng Central Command, Visayas sa Cebu. Magandang hapon po. Ayan po yung G2 clearance circular number 6. Submit po 1 original and 2 authenticated Xerox copy each. Requirement, proper green tabbing and green long Morocco folders. Magandang hapon po kay nanonood po pala ang ating kaibigan diyan si Sir Rico ng 5th Regional Community Defense Group. Magandang hapon po sa panonood. Hindi lang po tayo napapakinggan dito sa 107.9, napapanood din po tayo sa Facebook online live. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa inaabot po ng ating signal. May mga nagtatanong po pala about doon sa discuss natin about sa Republic Act 7077. Ito po, basahin natin. Hirap magana, walang yung about sa 7077 po pala, yun yung Republic Act number 777, the AFP Reservist Act of 1991 na napag-usapan natin nung about po sa paaro ang tinatanong. Sige po, basahin natin ang text niya. About daw po sa call to active duty. Yung pong call to active duty sa
kung sila ay ma-reserve na bilang reserve forces o ready reserve ng RAP o Philippine Army, affiliated reserve unit, pwedeng may purpose po ito to avail ng mga expertise services to ensure the continuous operation para sa public natin, for public utility in time, national emergency. Ito po, tinatawag na call to active. Yung call to active po yung nagawa na po, nangyari na nung pandemic dito sa Pulangi. Yun po ang ibig sabihin ng call to active duty. Yung po sila tinatawag na call to active duty. Sila po ay nabibilang sa yung active nga na sila ay nasa aktibong parang nasa regular na rin, sumasahod na rin, tumatanggap po sila ng allowance, depende sa government, sa mga nag-request dito po sa Pulangi, depende. Yung iba po kasi voluntary po yan, hindi naman sila pinipilit na mag-duty. Talagang karamihan, lalong-lalo na po ngayon, kahit hindi sila nabalitaan lang nila na mayroong ganito, talagang mayroong kailangan ng serbisyo ng reservist ng Philippine Army, talagang voluntaryo po silang lumalapit sa opisina ng RSCOM sa 502 CDC at lalo-lalo na sa 504 CDC, nakabase po sa Camp Ola, Legazpi City, yung 504 CDC. Meron pang tanong. Paano po ang reservist po ba ay pwedeng makandakan ng funeral? Okay po. About sa funeral honor na po, ito. Yung kapag reservist ka po, pwede po silang bigyan ng funeral honor na sinasabi na yun, 21 gun salute po. Meron po authorized. Pwede po silang bigyan ng honor. Ito ang pinakatanong talaga nila sa akin. Pwede po. Sila po, pag mga regular reservist, active reservist, sila po ay binibigyan ng honor sa kanilang internment na ginaganap sa libing. Sa vigil, sa ngayon po, pag sinabing vigil po kasi ngayon ay para mayroong directive na hindi mo na po pinapayagan na mag-conduct ng vigil kasi po na maaring dito makuha natin o makakuha tayo o mahawaan tayo na kung hindi natin alam kung sino mga nag-attend dyan sa vigil na baka mayroong positibo sa yung ating pandemic nga na COVID-19. Kaya po yan po ang iniiwasan. Kaya hindi muna po binapayagan na magkaroon ng vigil sa patay na namatay na reservist. Ito po ay binibigyan na lang ng honor sa actual na kinabukasan na po sa interment, sa araw ng kanyang libing. Binibigyan po talaga sila ng honor. Ng 21 gun salute ang tinatanong sa akin. Meron din po sila, lalo na po kung officers. Hindi po sila na binabaliwala kasi malaking tulong po ang reservist sa ating hukbong sandatahan, lalo sa reserve. Okay, ito rin po pala ang ating mga reservists, reserve units, personnel. Pag na-call to active duty, nami-mobilize sila sa active, halimbawa sa mga mayroon po pala silang meron silang they receive ng pay and allowances, medical care, and the hospitalization and the other benefits provided by
law for officers and enlisted personnel of the regular force. As active reservists, yung mga aktibo po na reservists natin, meron po sila mga benefits na natatanggap din. Covered by the all military laws, rules and regulation. Siyempre, pag meron din basta sinabing nasa call to active duty sila, nakagawa rin sila ng mga bawal na gawain, dadaan sila sa rules and regulation, mapaparusahan din sila dahil sila ay nasa call to active duty. Lalo kahit hindi, kailangan gumawa lang tayo ng tama. Ang oras po natin ay alas 5:49, malapit na po. Magandang hapon po kay Colonel, okay, buwabati po sila, nakikinig sila yung battalion commander ng 502nd RRIBN. Mabati po sila sa magandang hapon sa mga nakikinig, lalo sa mga reservists ng 502nd RRIBN. Paumanhin niyo po dahil kinulang tayo ng mga impormasyon dahil wala po ang aking kasama na si Kuya Aaron. Talagang pagkasama natin si Kuya Aaron, talagang kahit ako hindi na umimik dito, talagang lahat sa kanya na. Nagpapabati po pala ang family Rafalio dito sa Pulangi. Magandang hapon po. Ito na po ang ating oras, malapit na. Pagpamanhin nyo po kung medyo kulang ang ating oras dahil medyo medyo mahaba-haba itong ating maraming mga questions. Sa susunod po na topic natin ay sa oras po uli na alas 5 to 6 ng araw ng Martes at Huwebes, patuloy po tayong tatalakayan ng Tambuli. Patuloy po natin, tuloy-tuloy ang talakayan ng mamamayan, balitaan, ugnayan sa lipunan. Kasama po ang ating partner na si Kuya Aaron at ang inyong lingkod na si Kuya Munib. Sa ngalan po ng 107.9 LGU Pulangi, nagpapasalamat po kami sa nakinig at sa nanonood at sa mga bumabati sa patuloy na sumusubaybay sa Tambuli. Magandang hapon po, lalong-lalo na po pala sa ating station manager na si Sir Cap Saldivino. Magandang hapon po at sa ating partner dito. Natapos na po ang ating oras. Magandang hapon po at sana po patnubayan tayo ng pong may kapal. Magandang hapon po.
107.9 LGU Pulangi Radio.